Sumasampalataya ako sa Diyos. Kuya Jesus, ang hari ng buhay ko. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nilibak si Jesus ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili, kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Hello mga bata! Nakakita na ba kayo ng isang hari? Ano-ano ba para sa inyo ang katangian ng isang hari? Marahil ang ilan sa inyo ay nakakita na at kilala ang isang hari base sa inyong mga karanasan, sa panunood, pagbabasa o pakikinig ng kwento. O di kaya minsan ay naglalaro kayo ng hari-harian. Karaniwan, iniisip natin na ang isang hari ay isang makisig at matipunong lalaki. May asawang reyna at mga anak na prinsesa at prinsipe. Siya ay mayaman at magara ang kasuotan, gaya ng korona na sumisimbolo ng kanyang tungkulin, kapa para sa karangalan, at ang setro naman bilang tanda ng kanyang kapangyarihan. Siya ay nakatira sa isang malaking palasyo o kaharian, maraming kawal at utusan na nakapalibot at higit sa lahat siya'y pinaglilingkuran. Sabi nga ng kasabihan, ang utos ng hari ay di mababali. Subalit sa araw na ito mga bata ay may kakaibang hari tayong makikilala sapagkat ang mga katangian na nabanggit natin sa isang hari ay kabaligtaran sa makikilala natin ngayon. Siya ay simple lang, walang malaking tirahan, hindi magara ang damit at walang naglilingkod sa kanya. Subalit marami siyang kaibigan at tagasunod na tinatawag niyang mga alagad. Wala siyang maipagmamalaki mga bata, kundi ang pagmamahal at pagpapatawad, sapagkat ang kanyang tungkulin ay maglingkod para sa kaligtasan ng lahat at dalhin niya tayo patungo sa Ama, sa kaharian ng langit. O, kilala niyo na ba siya mga bata? Tama, siya ay walang iba kundi si Kuya Jesus. Pinatunayan ito sa ating ebanghelyo ngayon sa kabila ng mga nangyari kay Kuya Jesus sa krus, tulad ng pagpapako at panlalait sa kanya, ay mayroon pa ring naniniwala at kumikilala sa kanya. Ito ay ang mga taong nagsabi sa kanya ng, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Patunay ito mga bata na ang taong ito ay kinikilala si Kuya Jesus bilang hari at umaasa siya na sa kabila ng kanyang mga kasalanan at pagkukulang ay mapabilang sa kaharian ng Diyos.
At sa oras ding iyon ay hindi siya binigo ni Kuya Jesus. Sinabi sa kanya ni Kuya Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso." Ang salitang paraiso ay katumbas na rin ng salitang langit, kaharian o ang kaharian ng langit. Tanging si Kuya Jesus lamang ang makakapagdala sa atin doon at hindi ang mga kilala nating hari o pinuno. Magagawa sa atin ito ni Kuya Jesus dahil taglay niya ang tunay na kapangyarihan at katangian ng isang hari. Ayon sa turo ng simbahan, si Jesus ay hari ng sanlibutan dahil siya ay, una, Panginoon. Sa Biblia, ang salitang Panginoon ay madalas na ginagamit upang tukuyin si Jesus at pagkilala sa kanyang pagkadiyos at kapangyarihan sa lahat ng mga pinuno o lider sa lupa. Kaya naman, siya ay kinilala bilang Panginoon at Hari, ang Hari ng langit at lupa. Ikalawa, tunay na naglilingkod. Ipinakita ni Jesus ang kanyang paghahari sa pag-akit sa lahat ng tao para sa kanya sa bisa ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Hindi siya naparito upang paglingkuran, kundi maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Para sa mga Kristiyano, ang maglingkod ay paghahari, lalo na sa mga mahihirap at nagdurusa. Sa kanyang buhay, siya ay nagpakita ng mga himala, pinagaling ang mga may sakit at kapansanan, at nagpalayas ng mga demonyo. Ang mga ito ay nagpapatunay ng kanyang walang hanggang pagkadiyos. Ngayon ay ang dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Ipinagdiriwang natin ito taon-taon bilang pasasalamat at pagtitiwala sa Kanya bilang hari na muling paparito sa takdang panahon, upang tulad niya ay makasama natin siya sa Kanyang kaharian sa langit. Mga bata, nais mo bang si Kuya Jesus ay maging hari ng iyong buhay? Ano ang mabuti mong gagawin? Una, ugaliing magdasal araw-araw. Ang pagdarasal ay paraan upang makausap ang Diyos at maipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay. Hilingin natin sa tuwina hindi lamang ang makakain sa araw-araw, kundi ang masunod ang Kanyang kalooban at pagharian niya ang ating buhay. Ikalawa, maging masunurin sa Kanyang kalooban. Sikapin na sundin ang mga utos ng Diyos. Mahalin ang mga magulang, tumulong sa mga nangangailangan, iwasang magsinungaling, huwag makikipag-away at huwag kukuha ng gamit na hindi sa iyo.